Si Aori ay isang normal na estudyante sa high school na naninirahan sa modernong Japan, kung saan ginugol niya ang kanyang buhay ng mapayapa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nagbago ang lahat nang ang kanyang kapatid na babae ay magkaroon ng isang malalang nakamamatay na sakit na walang lunas na nalalaman. Napakataas ng gastos sa paggamot kaya't hindi man lang maisip ni Aori na mabayaran ang bayad gamit ang isang normal na part-time na trabaho kaya sa halip ay bumaling siya sa mundo ng social media sa pag-asang kumita agad. Sa kasamaang palad, hindi siya isang babaeng may katamtamang hitsura na may problema sa ugali na kayang mag-post ng mga thirst trap at magsimulang kumita ng milyon-milyon kaya napilitan siyang maghanap ng bagong lugar para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang maging isang kinasusuklaman na YouTuber na pinapanood ng lahat dahil labis silang napupuot sa kanya at gusto nilang pagbayaran niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. Nagsimulang lumaki ang kanyang presensya sa social media dahil tinatawag niya ang mga profesional na respetadong mandirigma at pagkatapos ay ihaharap sila sa kamera na binubugbog sila ng walang respeto at dinuraan sila bago tumakbo na parang duwag. Talagang naiirita ito sa mga manunood na dating tinatawag siyang duwag na hindi maaaring manalo sa isang patas na laban. Ngunit hindi talaga ito pinansin ni Aori, dahil dati ay nadaragdagan lamang nito ang kanyang retention sa panunood at iba pang analytics. Kamakailan lamang, tinaboy niya ang isang minamahal na MMA content creator at binugbog ito ng may panlilinlang bago tumakas sa mga pulis. Naging usap-usapan ito habang naririnig niya ang lahat tungkol sa kung paano kailangang magalit ang walang kwentang YouTuber na ito na parang si Jake Paul. Wala namang pakialam si Aori at binabasa lang ang mga komento nito at nakahanap ng nag-aalab na galit para sa sarili niyang comment section. Pero hindi na mahalaga iyon habang tumatawa siya at sinusuri ang kanyang kita na ubod ng yaman sa puntong iyon. Maya-maya ay bumaba siya sa susunod na istasyon at pumasok sa ospital kung saan matagal nang naka-admit ang kanyang kapatid. Nadatnan niya itong nakatitig sa kanyang telepono kaya sinabihan niya itong humiga at magpahinga muna. Sumagot si Aori na nagpapahinga raw ito buong araw at ngayon ay gusto na niya itong makausap at tinanong kung nasaan ito. Hindi niya talaga masabi rito ang tungkol sa kanyang planong kumita ng pera, kaya nagsinungaling siya na may mga bagay siyang kailangan asikasuhin at medyo abala siya roon. Inabutan niya ito ng isang supot ng matatamis, ngunit alam ni Akari na mahina ito pagdating sa matatamis at tinanong kung ilan na ang natikman niya ngayon. Noong una, nagsinungaling si Aori at sumagot na 3 ang kinain niya. Ngunit hindi madaling malinlang si Akari at sinabihan siyang ibunyag ang katotohanan at sumagot si Aori na naka-6 na cake na lang siya bago pumunta rito. Pinagalitan siya ni Akari, sinasabing kailangan niyang maging mas maingat sa kanyang kalusugan at dapat limitahan ang kanyang sarili sa isang matamis sa isang araw, at tinanong kung inaalagaan ba niya ang kanyang sarili o nagpapalipas na naman siya ng gabi at hindi naglalaba. Di nagtagal, sinimulan na niyang kainin ang kanyang piraso ng cake, ngunit kahit na iyon ay sobra na para sa kanya at nagsimula siyang umubo na ikinatakot ni Aori at tumakbo siya para tawagan ang nurse, ngunit pinigilan siya ni Akari, sinasabing magiging maayos din ang kanyang kalagayan. Hindi alam ni Akari kung bakit ayaw siyang pakisamahan ng kanyang katawan, ngunit sinabihan siya ni Aori na huwag mawala ng pag-asa dahil 1 buwan na lang ang biyahe nila papunta sa amin at doon ay titingnan siya ng isang super doctor at aasikasuhin ang anumang problema niya. Hindi sigurado si Aori dahil narinig na niya ang tungkol sa mga bayarin sa ospital at ang babayarang band-aid, ngunit sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag mag-alala dahil kontrolado niya ang lahat at hindi magiging problema ang pera dahil sa kanyang magandang trabaho, ng araw na yon. Naalala niya ang mga araw sa ampunan kung kailan tinuturuan ng matandang warden ang lahat ng mga ulila doon na laging gawin ang tama gaano man ito kahirap. Ngunit tutol si Aori, kung may paraan lang para kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagsusumikap, gagawin niya yon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sa isang magandang paaralan at ang tanging mayroon siya ay isang matipunong katawan na magaling sa pakikipaglaban. Naisip niya kung paano niya tinutulan ang lahat ng itinuro sa kanya sa ampunan, ngunit wala siyang pakialam dahil handa siyang sunugin ang buong mundo kung nangangahulugan ito na mailigtas niya si Akari. Lumipas ang 1 buwan mula noong araw na iyon at si Aori ay tuluyang hindi aktibo sa kanyang social media account at ang balita sa kalye ay alinman sa napatay siya ng isang galit na mobster o tuluyan na siyang nagretiro. Gayunpaman, hindi pa patay si Aori at maayos ang kanyang kalagayan sa kanyang apartment na may 1 kwarto,
kumakain ng mga tasa ng puding mula sa isang tindahan at nakikipag-usap kay Akari sa telepono, tinatanong kung gusto niya ng ilan. Sumagot si Akari na gusto niyang kumain ng chocolate pudding kaya nangako si Aori na magdadala ng ilan kapag binisita niya itong muli. Tila kontento na siya sa kanyang buhay at hindi nagtagal ay natulog na dala ang telepono na nakaka-relate ako. Kalaunan ng gabi, habang siya ay nananaginip ng magagandang bagay, bigla siyang nagising dahil sa isang biglaang ingay at natakot nang makita ang isang figure na nakapatong sa kanya na may dalang martilyo. Sinubukan ng nanghihimasok na hampasin ang martilyo sa ibabaw niya, ngunit dahil sa mabilis niyang reflexes, nagawa niyang umiwas. Tinawag siyang gago ng nanghihimasok dahil sa pag-iwas sa labas ng saklaw at sinundan ito ng 3 pang pag-atake na nakatutok sa teleponong nasa kamay ni Aori. Muli, nagawang umiwas ni Aori at nailigtas ang kanyang buhay gamit ang isang hibla ng buhok, ngunit nalaglag ang kanyang telepono sa huling sandali. Ito ang sandali na napagtanto niya na hindi siya ang hinahabol ng kakaibang magnanakaw na ito kundi ang kanyang telepono. Mabuti na lang at nakuha niya ang kanyang telepono bago pa ito masira ng lalaki at nagsimulang tumakbo palabas ng bahay. Nagpasya si Aori na tumakbo sa isang maliwanag na parke, umaasang maabala ang umaatake at tinext si Akari tungkol sa nanghihimasok na pumasok sa kanyang bahay. Patuloy siyang tinext ni Akari, sinasabihan siyang tumakbo palayo at pumunta sa mga pulis, ngunit sa halip na tumakbo o tumawag ng mga pulis, ang gago na ito ay nakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae sa kanyang telepono. Bago pa siya makagawa ng iba pang bagay, naabutan siyang muli ng nanghihimasok at sinubukang atakihin siya, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya si Aori na manindigan at lumaban. Hinaranggan niya ang martilyo gamit ang isang sipa na talagang ikinagulat ng umaatake at pagkatapos ay sumugod si Aori sa isang kontra-atake, na madaling naharangan ng nanghihimasok. Ipinagpatuloy ni Aori ang kanyang mga suntok at sipa para sa isang mahusay na sukat, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay naiwasan o napigilan ng psychopath na may hawak na martilyo ng madali. Sinubukan muli ng nanghihimasok na agawin ang telepono mula sa mga kamay ni Aori ngunit halos hindi ito pamaalya. Walang ideya si Aori kung ano ang kanyang hinahabol. Nang tawagin ng nanghihimasok ang kanyang buong pangalan, na sinasabing siya ay isang YouTuber na ang trabaho ay mag-post ng mga nilalamang nakakaakit ng galit at magudyok sa maliliit na batang babae at liberal na kaliwa araw-araw ng walang anumang dahilan, sinabi niya na pinapanood niya ang kanyang mga video ngunit hindi kusang loob at hayagang idineklara na ang kanyang mga video ay kasuklam-suklam at nagpapasuka sa kanya. Nang marinig ito, naisip ni Aori na ang lalaking ito ay isa sa mga naiinis na manunood na nagpasyang harapin siya. Kaya lumuhad si Aori at humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na sinasabing ang lahat ng ginawa niya ay para sa pera at walang personal na agenda dahil ang kanyang kapatid ay malubhang may sakit. Inaangkin niya na tumigil na siya sa paggawa ng lahat ng iyon simula nang gumaling ang kanyang kapatid at sinabing kaya niya itong talunin kahit gaano niya gusto. Ngunit nagmakaawa siya rito na huwag itong patayin dahil gusto niyang mas matulungan ang kanyang kapatid. Sinabihan niya itong huwag galawin ang kanyang telepono dahil ka-text niya ngayon ang kanyang kapatid na medyo malayo at ayaw niyang mawala ng komunikasyon dito. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, muling inatake ng lalaki ang kanyang telepono gamit ang martilyo. Sinabihan siya ni Aori na umatras dahil kaya niya itong talunin kahit gaano niya gusto. Ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam sa kanya at gusto lang niyang sirain ang telepono sa lalong madaling panahon. Medyo kumalma ang nanghihimasok at sinabing parang baliw na si Aori ngayon dahil mahigit 1 buwan nang patay ang kanyang kapatid. Hindi matanggap ni Aori ang katotohanan iyon at tinanong kung patay na ba ito, sino ang ka-text niya sa kanyang telepono. Lumalabas na simula nang magpasya ang Amerika na salakayin ng Venezuela ng walang dahilan, nakansela ang kanyang flight patungong Amerika at lumala ang kanyang kalusugan sa mga sumunod na araw na humantong sa kanyang pagkamatay. Hindi matanggap ni Aori ang katotohanan ito at hindi pa siya nakadalo sa libing ng kanyang sariling kapatid bago nagkulong sa sarili niyang bahay. Patuloy niyang tinext si Akari sa kanyang telepono at nagmamakaawa na mag-reply ito. Isang araw, matapos niyang kumain ng junk food, nakita niyang lumabas ang read sign sa ibabaw ng kanyang mensahe at nakatanggap siya ng reply mula kay Akari. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata, ngunit tila si Akari ang tunay na nakakaalam dahil alam nito ang lahat ng bagay na tanging siya lang ang nakakaalam.
Ito ang nagpapaniwala sa kanya na ang taong kausap niya ay ang tunay na Akari at ayaw niyang maniwala o makinig sa kahit sino na nagsasabi ng iba. Biglang tumunog ang kanyang telepono at lumabas ang video feed ni Akari sa kanyang feed habang kinakausap siya nito habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata at tinatanong kung ayos lang ba siya. Bago pa man siya makasagot, nagawa ng nanghihimasok na ilayo ang telepono sa kanya at hinampas ito gamit ang kanyang martilyo, habang si Aori ay huli na para makuha ito ng ligtas. Ngunit laking gulat niya nang hindi nasira ang telepono at biglang may kakaibang nakakatakot na enerhiyang lumabas mula sa device nang lumitaw si Akari sa harap niya sa pamamagitan ng telepono. Hindi makapaniwala si Aori sa sarili niyang mga nakita at napaluhod habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit dinagtagal ay napalitan ng kulay ang mukha ni Akari at naging isang malademonyong maskara na may dugong umaagos sa kanyang mga mata habang siya ay nagiging isang malademonyong nilalang. Agad na sinabihan ng nanghihimasok si Aori na umatras, at sinabing hindi na niya ito kapatid. Inaangkin niya na ang taong kausap niya ay isang multo. Dati, ang mga multo ay nakukulong kung saan ginugugol ng mga tao ang kanilang malaking oras o may malalim na emosyonal na koneksyon tulad ng mga dalampasigan, ospital, palikuran, silid musika, ngunit ngayon, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng karamihan ng kanilang oras sa kanilang mga telepono at kapag sila ay namatay, isang madilim na bahagi ng kanilang espiritu ang permanenteng natigil sa kanilang mga device. Kapag ang social media account ng isang patay na tao, nakilala rin bilang dead account, ito ay nagsisimulang makilala bilang isang ghost account at iyon ang kanilang kinakaharap ngayon. Inaangkin niya na ngayong ipinatawag na ang multo nito, hindi na niya talaga maaaring sirain ang telepono at tapusin na ito, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang multo nito. Ngunit dahil ito ay isang digitized na multo, ang mga normal na armas ay hindi talaga gagana dito kaya kailangan nilang umasa sa espesyal na espiritual na armas. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang isang itim na martilyo mula rito at sinimulang paluon ang multo ni Akari. Hirap na hirap si Aori sa panunood ng lahat ng ito, ngunit di nagtagal ay nagawa ng martilyo na malampasan ang multo at naghanda na tapusin ito. Inihagis niya ang kanyang martilyo sa langit at nagpaulan ng sunod-sunod na martilyo sa multo na tuluyang sumire sa multo. Dahil dito, sa wakas ay naghanda na siyang palayasin ang multo at kumuha ng bagong martilyo para wakasan ang lahat. Ngunit hindi ito makita ni Aori at hinawakan ang lalaki mula sa likuran, nagmamakaawa na hayaan itong mabuhay dahil wala siyang pakialam kahit na multo pa ito. Sinabihan siya ng martilyo na iwanan siya at sinigawan siya na lahat ng tao sa mundong ito ay may mga taong namamatay ngunit trabaho niya ang magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang pamana. Nagbibigay ito sa multo ng sapat na oras upang makabawi sa kanyang kahinahunan at inihampas nito ang martilyo sa pader, na nag-iwan sa kanya na nawala ng malay at hindi makagalaw. Sinabihan ng martilyo si Aori na tumakas, ngunit sa halip ay naglakad si Aori patungo sa kanyang kapatid at sinubukang makipag-usap sa kanya, na ikinagulat niya. Ang multo ay kanyang kapatid lamang sa pinakamasamang kahulugan, dahil hinawakan ito si Aori sa mga ngipin nito at sinimulang nguyain siya na parang isang pakete ng chewing gum. Inisip ni Aori ang buhay na kanyang pinagdaanan hanggang sa kasalukuyan at napagtanto na siya ang nagpanatili sa espiritu ni Akari na nakatali sa mundong ito at kung siya ay mamatay, ang espiritu nito ay automatikong mapapalaya. Ngunit nang sandaling iyon ay naalala niya ang mga salita ng lalaking martilyo tungkol sa pagpapatuloy ng pamana at tumalon siya mula sa pagkakahawak ng multo at nagawang maglabas ng isang sandata mula sa kanyang telepono na ikinagulat ng lalaking martilyo. Naghanda si Aori para sa huling labanan at sinaksak ang kanyang sariling kapatid gamit ang asul na espadang apoy na mayroon siya na nagpapalayas ng multo, na nag-iwan kay Aori na walang malay sa lupa. Maya-maya, may mga tao mula sa akademya, kung saan nanggaling ang lalaking martilyo, dumating upang siyasatin ang lahat at tanungin kung paano natalo ni Aori ang multo ng kanyang sariling kapatid. Iniulat ng lalaking martilyo na si Aori ay may espadang apoy. Sinabi ng kanilang pinuno na hindi naman malaking bagay ang pagkakaroon nito, ngunit pagkatapos ay isiniwalat ng lalaking martilyo na ang kanyang espada ay asul. Ito ay talagang ikinagulat nilang lahat at agad na sinabi ng pinuno sa kanila na isasama nila si Aori pabalik sa Medan Academy at kung mabubuhay ba siya doon at matututo o mamamatay ay nakasalalay sa kanya. Nang magising si Aori kinabukasan,
Natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang silid na sa palagay niya ay isang hotel. Hindi niya malinaw na natatandaan ang anumang nangyari kagabi at inakala niyang nanaginip siya ng masama kung saan namatay ang kanyang kapatid na babae at naging multo, at pagkatapos ay biglang sumulpot ang isang taong may martilyo mula sa kung saan, at sa huli ay kinailangan niyang patayin ang multo ng kanyang kapatid gamit ang kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Huminga siya ng malalim na natapos na ang bangungot, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang taong may martilyo na mahinahong umiinom ng tsaa sa likuran niya. Agad na tinanong ni Auri kung nasaan siya at kung natulog ba sila sa iisang kama. Sumagot ang taong may martilyo na hindi siya ganoon umuugoy, kaya tinanong siya ni Auri tungkol kay Akari at kung ang lahat ng naaalala niya ay ang katotohanan na nangyari kahapon at kung ano ang nangyari sa kanyang mahal na kapatid. Hindi sumagot ang taong may martilyo na nagsalita ng malakas at ibinigay lamang ang telepono ni Auri sa kanya at agad niyang hinanap ang kanyang kapatid, para lamang malaman na wala ng account na may ganoong pangalan. Ipinaalam sa kanya ng taong may martilyo na ang mga patay na account ang resulta ng ang social media account ng isang namatay ay sinapian ng multo. Kaya kapag Naples Ayers ang multo, automatikong nawawala ang mga kwento ng mga patay. Labis ang dalamhati ni Auri at tinanong kung hindi na ba niya makakausap muli ang kanyang kapatid, at sumagot ang martilyo na karaniwang kaalaman na hindi nakakapagsalita ang mga patay. Laking gulat niya nang tanggapin ni Auri ang balita ng may paghihinala, habang nakangiti, sinasabing ayos lang kung mamatay ang kanyang kapatid dahil hindi pa rin nawawala ang sakit sa kanya. Sinabi niya na nangako siya sa kanyang kapatid na aalagaan niya ang kanyang sarili kaya dapat na niyang simulan iyon dahil walang saysay na umiyak at malungkot sa isang bagay na hindi na mababago. Sumagot ang martilyo na halata naman na nagpapanggap lang si Auri at sa wakas ay nagpakilala siya bilang si Kuko. Nagsimula siyang lumabas ng silid at sinabihan si Auri na sumunod sa kanya. Maya-maya ay lumabas sila at naisip ni Auri na nasa isang napakamahal na lugar sila. Ngunit sumagot si Kuko na nasa Maidon Academy sila, na isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Auri na ang napakagandang lugar na ito ay isang paaralan at sinabing ang silid na kanilang kinaroroonan ay parang honeymoon suite ng isang hotel, ngunit sumagot si Kuko na sarili niyang silid iyon dahil lahat ng estudyante sa paaralan ay nakatira sa mismong campus. Sinasabi niya na ang paaralan ay sadyang itinayo para magmukhang isang hot spring hotel, upang bigyang diin ang katotohanan na ang mga estudyante ng paaralang ito ay naglilinis ng mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, isang blondie ang dumaan kay Kuko at pinagtawanan siya dahil sa pagbagsak ng bola kagabi at muntik ng mapatay. Ngunit hindi siya pinansin ni Kuko at nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit ang blondie sa kanyang grupo ng mga kaibigan kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakabagong recruit at kung paano ito isang rage bait na YouTuber. Isa sa mga tao sa grupo ang nagsabing kinamumuhian nila ang mga rage bait na YouTuber higit sa lahat dahil nakakainis din sila tulad ni Jake Paul mismo, ngunit ang babaeng may asul na buhok sa grupo ay nagkagusto kay Auri, iniisip na maganda ang hitsura nito. Itinuro ni Kuko si Auri sa buong paaralan mula sa cafeteria hanggang sa mga tindahan, sa reception at maging sa mga hot spring, ngunit hindi makapaniwala si Auri na ito ay isang paaralan at patuloy na iniisip na ito ay isang kalokohan at ito ay isang hotel lamang. Pagpasok sa mainit na bukal, napagtanto ni Auri na tila mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat at ang nakakakalmang kalikasan ng mga bukal ay nagsimulang mag-relax sa kanyang katawan, na ikinatakot niya dahil baka umiyak siya para sa kanyang kapatid kung hindi siya mag-iingat. Agad niyang sinimulang iwasak ang tubig sa kanyang mukha upang makaalis sa relaxation mode. Habang iniisip ni Kuko kung nasaan ang pinuno, laking gulat nila nang biglang lumabas mula sa tubig ang pinunong nagngangalang Zaki habang kumakaway ang kanyang dong. Inaangkin niya na siya ay isang monghe na isa ring guru rito at nakipagkamay kay Auri. Pagpasok sa silid, nagbihis silang lahat maliban kay Zaki na nakaunat ng kanyang katawan gamit ang isang tuwalya, habang sinabi sa kanya ni Kuko na ipinakita niya kay Auri ang paligid ng campus tulad ng iniutos sa kanya at kung maaari na siyang umalis ngayon. Sinabihan ni Zaki si Kuko na huwag itong ituring na isang gawain at tamasahin ito, ngunit sinabi ni Kuko na pakiramdam niya ay ito ang parusa sa pagbagsak ng bola kagabi dahil kinamumuhian niya ang mga YouTuber na puro rage bait gaya ng iba. Hindi siya pinansin ni Zaki at humarap kay Auri, tinanong kung handa na ba itong mag-enroll sa paaralang ito at maging isang exorcist.
Medyo natigilan si Aori noong una, ngunit pagkatapos ay tumawa kasama si Zaki, iniisip na isa itong uri ng kalokohan, habang tinatanong ni Kuko kung sinusubukan ni Zaki na siraan ang kanyang sugat. Sinabi ni Zaki kay Kuko na iniimbitahan niya si Aori ng may mabuting hangarin dahil nagising niya ang kanyang mga kapangyarihan kagabi at maaaring maging isang asset sa paaralan. Medyo nalilito si Aori tungkol sa mga kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Zaki na ang propesyon ng exorcist ay nagsimula noong isang milenyo kung saan ang mga exorcist ay patuloy na nakikipaglaban sa mga masasamang espiritu. Sinasabi niya na ang mga exorcist ay gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan para sa pagpapakawala ng espiritual na enerhiya na kilala bilang psychokinesis. Ngunit ang lahat ay dumaan sa isang malaking ebolusyon pagkatapos ng pagpapakilala ng internet ilang dekada na ang nakalilipas, na naging dahilan upang ang cyberspace ay maging isang lugar ng pag-aanak ng mga espiritu at multo na ito nang magsimula silang magpakita sa pamamagitan ng social media, na nagpataranta sa mga exorcist dahil ang mga pamamaraan na kanilang binuo sa loob ng daan-daang taon ay walang silbi laban sa mga tinatawag na ghost account na ito. Habang ipinapaliwanag ni Zaki ang lahat, napagpasyahan ni Aori na wala siyang pakialam at nagunat bago umalis ng silid at tiningnan ang Google Maps para makita kung nasaan siya at kung mayroong anumang mga lugar na maaaring puntahan bago umalis pabalik sa kanyang tahanan. Agad siyang pinigilan ni Zaki, tinanong kung bakit siya tumatakbo palayo at kung hindi ba siya mausisa tungkol sa kanyang sariling mga kakayahan at kung ano talaga ang nangyari kahapon. Sumagot si Aori na ayaw niya talagang malaman ang kahit ano, at hindi rin siya interesado na masangkot sa negosyo ng mga multo at exorcist. Gusto lang daw niyang bumalik sa sarili niyang buhay, magkaroon ng normal na trabaho, kumain ng masustansya araw-araw, at matulog sa tamang oras kung maaari. Hindi na niya kailanman sisimulan muli ang kanyang YouTube channel dahil ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon ay para makakuha ng sapat na pera para matulungan niya ang kanyang kapatid sa pagpapagamot nito. Ngunit wala na ito sa buhay niya. Wala na siyang dahilan para buhayin muli ang kanyang channel o ipakita ang kanyang mukha sa anumang social media account. Sinabi niyang wala siyang laman sa loob at gusto niyang gumugol ng oras ng mag-isa habang umiinom ng masarap na boba tea. Dahil doon, umalis na siya, ngunit naabutan siya ni Zaki at tinanong kung hindi ba siya interesado sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid, at kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay nito. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon at humarap siya kay Zaki, nang umiti, at sinabing hindi lang namatay ang kanyang kapatid dahil sa kanyang kondisyon na matatag sa loob ng maraming buwan noon. Inaangkin niya na ang kanyang kapatid na babae ay pinatay ng isang napakalakas na ghost account. Nandilim ang mukha ni Aori nang maalala niya ang pagmamakaawa ng kanyang kapatid, habang nagmamakaawa ito sa kanya na tumulong sa kanyang higaan ng kamatayan noong hindi ito makahinga ng maayos. Inaangkin ni Zaki na ang ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay palaging tina-target ang mga taong may matibay na ugnayan sa mundong ito. At sa tuwing namamatay ang mga biktimang ito, palagi silang lumuluha ng dugo, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid noong ito ay pumanaw. Galit na tinanong ni Aori kung nasaan ang bagay na iyon ngayon, at tinanong ni Zaki kung ano ang gagawin niya kahit alam niya. Sumagot si Aori na papatayin niya ng walang awa ang ghost account na iyon, ngunit ngumiti lamang si Zaki, kinukutya siya habang sinasabing wala siyang magagawa dahil masyado siyang mahina. Ito ay labis na ikinagalit ni Aori at naghagis siya ng isang malakas na kanang krus patungo kay Zaki, na naharang ni Kuko sa huling sandali. Sinabihan ni Aori si Kuko na umalis sa kanyang daan ngayon din dahil susuntukan niya ang hanggal na monghe na guro na nag-iisip na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot si Kuko na isa siyang hanggal na guro, ngunit guro pa rin niya ito. Sinabihan sila ni Zaki na kumalma at iminungkahi na kung matatalo ni Aori si Kuko gamit ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan nito, kikilalanan niya ang lakas ni Aori at sasabihin dito ang lahat ng alam niya tungkol sa ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Tila nasasabik si Kuko tungkol dito dahil gusto niyang talunin ang isang YouTuber na mahilig mangakit ng galit at agad na binunot ang kanyang martilyo mula sa kanyang telepono ng nakangiti. Ngunit tila walang pakialam si Aori at agad na hinabol muli si Zaki, ngunit nagawa niyang umiwas at nagsimulang tumakbo. Sinigawan si Aori na makipaglaban kay Kuko, hindi sa kanya habang hinahabol siya ni Aori, sinasabing wala siya rito para sa kanyang mga kalokohan dahil ang isang taong pinakamahalaga sa kanya sa buong mundong ito ay pinatay.
Bago pa niya maabutan si Zaki, sinampal siya ni Kuko sa likod na nagpabagsak sa kanya sa sahig at sinabihan siyang tumahimik dahil ang kanyang maliit na kamalasan ay hindi nagpapa-espesyal sa kanya dahil ito ay isang pangkaraniwang kwento sa akademya na ito. Napagtanto ni Kuko na hindi siya kayang lalabanan ni Aori ng ganoon kadali kaya nagpasya siyang akitin ng rage baiter sa pagsasabing mas masarap pa ang hampasin siya ng martilyo kaysa sa hampasin ang kanyang kapatid kagabi. Sapat na iyon para menos si Aori, na tumayo at sinabi kay Zaki na malalaman niya ang lahat ng detalye kapag natalo niya ang martilyong gago na ito. Kasabay nito, agad na sumugod si Aori patungo kay Kuko at sinubukang sikuhin siya. Ngunit napigilan ito ni Kuko gamit ang kanyang martilyo at naitulak siya paatras. Ang komosayon na ito ay umakit sa lahat ng mga estudyanteng naglalakad sa lugar at huminto sila upang panuurin ang resulta ng laban na ito. Agad na sumugod si Aori para sa isa pang suntok, ngunit naiwasan ito ni Kuko at ang sumunod na suntok ay ibinato sa kanya ni Aori. Sinabi ng goth na si Kyo na parang isang K-drama ito kung saan napipilitan siyang manood ng isang rage baiter at isang martilyong gago na nag-iisip na siya ay masyadong cool. Sinabi ng puppet student na si Kyo na hindi araw-araw nilang mapapanood ang laban ng isang rage bait YouTuber sa totoong buhay. Humanga rin si Ren sa kakayahan ni Aori dahil hindi lahat ay kayang makipaglaban kay Kuko sa isang gulo. Si Imo lang ang taong gustong pigilan ang laban dahil hindi ito maaaring magtapos ng maayos. Sa laban, muling hinampas ni Kuko si Aori ng isang hammer slam, ngunit hindi naman si Aori ang mayabang at nagawa niyang masalo ang pinsala gamit ang kanyang harang, ngunit napagtanto niyang napakalakas ng mga atake at isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng pagkawala niya sa laban. Nagpasya si Aori na umatras at umiwas para makalayo, ngunit inihagis ni Kuko ang kanyang martilyo at pinalo si Aori diretso sa mukha. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng ibang mga guro na nagsimulang magtipon at maging ang punong guro mismo ay dumating upang alamin kung ano ang nangyayari. Sinabihan ng isa sa mga guro ang punong guro na kailangan nilang ihinto agad ang away at ilabas si Aori sa akademya na ito dahil hindi maganda ang kanyang mga ulat batay sa kanyang nabasa. Sinabihan siya ng punong guro na tumahimik at manood. Sinabihan ni Kuko si Aori na gustong-gusto niya ang bawat sandali ng pambubugbog sa isang galit na mang-aasar, at muling sumigaw si Aori na ginawa lamang niya iyon para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit hindi kumbinsido si Kuko at sinampal siya sa mukha, na sinasabing may iba pang mga paraan para kumita ng pera at ginawa niya lang iyon dahil madali lang iyon at nasisiyahan siyang gawin iyon. Tumigil si Aori sa pagtatanggol sa kanyang sarili at nagawa ni Kuko na paulit-ulit siyang hampasin gamit ang kanyang martilyo bago ginamit ang isa sa kanyang mga espesyal na galaw, na nag-convert ng kanyang martilyo sa maraming kopya at inihagis ang lahat kay Aori, na nagpabagsak sa kanya sa lupa, walang magawa at binugbog. Lumitaw si Zaki sa ibabaw niya at ngumiti na nagsasabing isa siyang magaling na mandirigma, ngunit laban kay Kuko gamit ang kanyang kapangyarihan, parang paggamit ng kamao sa isang putok ng baril. Dahil dito, ginabayan niya si Aori na kunin ang kanyang telepono at gamitin ang kanyang mahiwagang enerhiya upang pantayin ang laro. Sinunod ni Aori ang kanyang mga tagubilin at kinuha ang kanyang telepono at agad na sumiklab ang isang asul na apoy na ikinagulat ng bawat nakakakita, kabilang ang mga guro. Habang inaangkin ni Zaki na halos hindi siya naniwala kay Kuko kahapon nang makuha niya ang isang asul na apoy ng demonyo, pinaalalahanan ni Zaki si Kuko na huwag hawakan ang apoy at medyo nalito si Aori at nagtaka kung bakit takot na takot ang lahat. Sinabihan ni Zaki si Aori na huwag mag-alala at subukang gamitin ito. Sa gulat ng lahat, sinubukan ni Aori na gamitin ang apoy sa kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng napakabilis na bilis, ngunit habang tumatakbo patungo kay Kuko ay natisod siya at natamba. Maging si Zaki ay nagulat dahil masyadong mabilis si Aori para kahit sila ay makita ng maayos at maaaring natapos na ang laban kung nagawa niyang kontrolin ang sarili. Hindi pa tapos si Aori at sinugod muli si Kuko. Nalito ito sa bilis at muntik ng sumuntok na nag-iwan ng bakas ng dugo sa mga pisngi ni Kuko. Nainas ito kay Kuko na nagsimulang ihampas ang kanyang martilyo kay Aori na umiwas sa lahat ngunit sa sandaling inakala niyang matatalo niya si Kuko. Nadaig siya ng tuluyan nang palakihin ng galit na si Kuko ang kanyang martilyo dahil isa siyang grower at hindi showerer at muntik ng madurage si Aori. Bahagya pang nakaiwas si Aori ngunit naglunsad si Kuko ng isa pang atake na siyang magiging katapusan sana ni Aori,
ngunit natigilan si Zaki at sa pamamagitan ng pagkiskis ng kanyang pamaypay, naiwas niya ang atake. Sinabihan si Kuko na sumobra na siya. Pagkatapos noon ay humarap siya kay Auri at humingi ng tawad sa pag-inis sa kanya, ngunit agad na humingi ng tawad si Auri at nagmakaawa kay Zaki na dalhin siya sa akademya upang mahanap niya ang pumatay sa kanyang kapatid. Umiti si Zaki matapos makita ang tunay na luha ni Auri na tumulo at formal na tinanggap ang kanyang pagpasok sa Meden Academy. Di nagtagal pagkatapos noon, ibinigay ni Zaki kay Auri ang gusto niya. Ipinakita niya rito ang isang lumang video ng isang pangkat ng mga exorcist na may misyon na burahin ang isang multo, at natarante sila nang makita nila ang isang bangkay na nakahiga sa sulok. May nakita silang smartphone sa harap niya at isang multo ang lumabas mula rito. Ginamit ng pinuno ng mga exorcist ang kanyang telepono para i-scan ang multo at maghanap ng higit pang detalye tungkol dito, at nalaman niyang mayroon silang impormasyon tungkol sa kanya sa database. Gayunpaman, nang makuha ang impormasyon, sinabihan ng kalbong exorcist ang kanyang pangkat na tumakas agad. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng multo na gawin iyon at agad silang pinatay gamit ang isang nagliliyab na asul na apoy. Sinabi ni Zaki kay Auri na ang ghost account na ito ay tinatawag na Sad Boy K, at hindi nila alam kung sino. Gayunpaman, ang tanging sigurado sila ay siya ay napakalakas at ang numero unong kaaway ng mga exorcist. Ngunit higit sa lahat, siya ang ghost account na pumatay sa kapatid ni Auri. Nabigla si Auri nang marinig iyon, at lalo pa nang mapagtanto niya na ang multo ay gumagamit ng parehong asul na apoy na katulad niya. Sinabi sa kanya ni Zaki na ang kakayahan ni Sad Boy ay tinatawag na Demon Flame, at ito ay isang isinumpang kakayahan na nagnanakaw ng puwersa ng buhay ng sinumang mahahawakan nito. Nakita ni Auri ang mga mukha ng mga biktima at ang mga luha ng dugo na lumalabas sa kanilang mga mata, na siyang eksaktong nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano niya nagagawang magkaroon ng parehong kakayahan gaya ng lalaking pumatay sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Zaki na wala rin siyang ideya tungkol doon, at lalo lamang itong nagdulot ng mas maraming tanong sa isip ni Auri. Nagsimula siyang kabahan na ginagamit niya ang isang nakamamatay na kakayahan laban kay Kuko, at tumawa si Zaki, sinabing mabuti na lang at walang namatay. Pagkatapos ay tinanong ni Auri kung paano siya nananatiling ligtas kung napapaligiran siya ng nakamamatay na apoy at tinanong ni Zaki kung may ahas na namatay dahil sa sarili nitong lason. Masyadong mabigat ang lahat ng ito para maintindihan ni Auri, at sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at maglaan ng ilang araw para lumamig at maranasan ang kanyang bagong buhay. Gayunpaman, dumating doon si Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B ng mga sandaling iyon at sinabi sa kanya na wala ng paraan para umalis siya ngayon. Ipinakilala sila ni Zaki kay Auri bilang kanyang mga estudyante at hiniling sa lahat na makisama ng maayos sa kanilang bagong kaklase, ngunit agad siyang sinundot ni Kuko, sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang lalaking madaling mapatay ng apoy, ngunit kailangan nila siyang bantayan para hindi siya maging kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon na isang nagliliyab na tambak ng kalokohan, ngunit isang lalaking blonde na nagngangalang Ren ang nagtulak sa kanya sa isang tabi at nagpakilala kay Auri. Sinabihan niya itong huwag masyadong mag-alala kay Kuko, dahil mabait naman talaga itong tao pagkatapos mo siyang makilala. Pagkatapos noon, isang nagsasalitang manika na nagngangalang Hajime ang lumapit at sinabihan si Auri na galit lang si Kuko dahil nataman siya nito. Natarante si Auri nang makita ang pinsan ni Annabelle, ngunit sinabihan siya nito na mag-livestream siya ng mga laro at dapat silang magtulungan balang araw. Agad na sinabihan ni Ren si Auri na maghanda para sa isang selfie, habang ang iba pa niyang mga kaklase ay nanunood sa magulong mga taong namumuhay ng magulong. Dahil doon, sinabihan ni Zaki si Auri na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsubok bago siya maging isang ganap na exorcist. Dinala niya ito sa training room kung saan nakahanda ang isang ginintoang aparato upang sukatin ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabihan ni Zaki si Auri na kung papasa siya sa pagsusulit na ito, ipapadala siya sa larangan bilang isang exorcist, at makakasalubong niya ang malungkot na batang si Kay sa kalaunan. Nag-alab ang damdamin ni Auri sa ideya na harapin ang pumatay sa kanyang kapatid, at sinabihan niya si Zaki na simulan ang pagsusulit. Pinindot ni Zaki ang isang buton, at dalawang kulay rosas na Jenny ang lumabas mula sa ginintoang lampara. Sinabi ni Zaki kay Auri na ang mga ito ay artificial na espiritu na ginagamit sa pagsasanay ng mga exorcist,
at kailangan niyang talunin ang 100 sa kanila kung gusto niyang makapasa sa pagsusulit. Binalaan niya itong huwag maliitin ang mga artificial na espiritu, ngunit tiwala si Aori na matatalo niya ang sinumang kalaban. Binunot niya ang kanyang asul na espada ng apoy mula sa kanyang smartphone at mabilis na tinangka ang unang espiritu na umaatake sa kanya. Ngunit tinapos ni Zaki ang pagsusulit dito. Tinanong siya ni Aori kung bakit siya huminto, at napagtanto niya ang sagot sa sumunod na sandali. Nagsimula siyang mahilo at nawala ng balanse, at sinabihan siya ni Zaki na tingnan ang baterya ng kanyang telepono dahil nakasync ito sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Umabot na sa 0 ang baterya, na nangangahulugang naubos na ni Aori ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at ngayon ay wala na siyang silbi na parang isang patay na telepono. Natambo si Aori dahil doon, at nang magising siya, nadatnan niya ang lahat na kumakain ng magarbong hapunan sa tradisyonal na paraan ng Hapon. Sinabi sa kanya ni Zaki na pagod na siya pagkatapos ng laban niya kay Kuko, at ang pagsusulit ay isa lamang plano para maranasan niya kung paano maubusan ng baterya. Naiintindihan na ito ni Aori ngayon, ngunit ang nakakalito sa kanya ay kung paanong oras na ng hapunan gayong hindi pa siya matagal na nawala ng malay. Sinabi sa kanya ni Zaki na kapag naubos na ang kanyang baterya, mananatili siyang walang malay ng halos 5 oras at sa panahong iyon, hindi siya majigising kahit anong mangyari. Sa larangan, mamamatay siya at kahit na mabuhay siya, mapapabagsak pa rin niya ang kanyang koponan kung magiging gulay siya. Pakiramdam ni Aori ay marami pa siyang dapat matutunan, ngunit hiniling ni Zaki sa kanya na huwag mabaigo na natapos siya ng napakabilis, dahil ipinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Nalulungkot pa rin si Aori tungkol doon, at sinabihan siya ni Zaki na kumain upang mabawi ang kanyang lakas. Sinabi niya sa kanya na ang malaking pagsusulit ay sa loob ng 1 linggo at 1 beses lang siyang makakakuha ng 1 tira, kaya hindi siya dapat bumagsak dahil kung hindi, mahuhuli siya at pahihirapan. Kinilabutan si Aori at sinabi ni Zaki na maraming tao rito ang nag-iisip na kamag-anak siya ni Sad Boy, na nakapatay ng hindi mabilang na mga exorcist, at desperado silang maghiganti sa kanya. Kung hindi magiging exorcist si Aori, tatawagan siyang panganib at haharapin, kaya dapat siyang magsumikap at makapasa sa pagsusulit. Dahil doon, pumunta na ang lahat sa kani-kanilang mga kwarto at tinanong ni Aori si Kuko kung saan ang kwarto niya. Sinabihan siya ni Kuko na huwag magpakatanga, dahil hindi nila hahayaang manatiling walang nasusubaybayan ang isang nag-aalab na bomba na tulad niya. Magsasama si Aori sa isang kwarto ni Kuko, na hindi naman talaga natutuwa na gawin iyon, ngunit may kailangang managot. Bigla, tinitigan siya ni Aori nang may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha at naisip ni Kuko na hindi lang siya masaya na makasama niya sa kwarto. Gayunpaman, yumuko si Aori sa harap niya at hiniling na sanayin siya para makapasa siya sa pagsusulit sa loob ng 1 linggo. Ibinugo ni Kuko ang kanyang tiyan nang marinig ito at tinanong kung anong klaseng ragebaiter ang yumuyuko ng ganito sa isang lalaking nanakit sa kanya. Sinabi sa kanya ni Aori na wala siyang pride at tinanggap niya na mas malakas si Kuko kaysa sa kanya, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa kanyang pagpapakumbaba at sinabi sa kanya na sasanayin niya ito sa anumang paraan dahil inutusan siya ni Zaki na gawin ito. Mas maaga, nang mawala ng malay si Aori sa training hall, sinabi ni Zaki kay Kuko na sasanayin niya ito at talagang tutul siya sa ideya dahil kinamumuhian niya ang mga ragebaiter mula sa kaibuturan ng kanyang puso habang si Loki ay isa. Sinabi lang ni Zaki sa kanya na ito ang magiging pinakamagandang bagay hindi lamang para kay Aori kundi para rin kay Kuko at sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang nagsasama-sama sila na parang magkasintahang bagong kasal, umaasa si Kuko Loki na si Aori ay isang duwag na natatakot sa pagsubok at tumakas. Kinabukasan, hinamon muli ni Aori ang mga pink na Jenny at mabilis siyang naubusan ng baterya. Sinabi sa kanya ni Kuko na ilalabas niya ang lahat mula sa simula at sinabihan siyang mas pigilan ang kanyang kapangyarihan. Walang ideya si Aori kung paano iyon gagawin at sinabihan siya ni Kuko na isipin ang isang bagay tulad ng pagbawas ng apoy ng lighter o pagpatay ng apoy sa kampo. Ngunit kung makakaisip siya ng isang bagay na mas kakaiba at personal, mas gagana ito. Hindi yun magagawa ni Aori at sa huli, bumagsak siya matapos talunin ang 35 na training spirits.
Kinabukasan, nagpasya sina Ren, Hajime at ang isa pang blondie na makita ang pag-unlad ni Aori at humanga sila na madali niyang naabot ang 30s kahit nakakagising lang niya 2 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, bumagsak siya sa edad na 31 kaya nakaisip siya ng kakaibang ideya kinabukasan. Binuhusan niya ang sarili ng caffeine para hindi siya makatulog. Ngunit kahit na ganoon, 41 na practice dummies lang ang kaya niyang talunin. Kinabukasan, naging mas mahusay siya at natalo ang 49 na dummies at maging ang goth body ay nagpas siyang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Kahit anong gawin ni Aori, hindi niya man lang nalampasan ang kalagitnaan ng laro at patuloy na sinasabi sa kanya ni Kuko na mag-isip ng isang bagay na makakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa pagtatapos ng ika-6 na araw, wala pa ring nagagawang progreso si Aori at nagpasya siyang ilihis ang atensyon mula rito sa pamamagitan ng pagkain ng stuffed buns. Tinanong ni Kuko kung paano siya magiging walang pakialam kung bukas na ang malaking pagsusulit. Dahil hindi nagsisinungaling si Zaki nang sabihin niyang pahihirapan at papatayin siya ng mga tao rito kung babagsak siya. Nagsimulang maglukmaksing si Kuko habang sinasabi niya kay Aori na wala siyang ibang mapapala kundi mga buto kapag natapos na ang mga tao sa kanya. At may ipinaalala iyon kay Aori. Sinabi niya na kailangan na niyang umuwi agad at naisip ni Kuko na sa wakas ay matatakot na siya bago ang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, ang tanging ikinabahala lang ni Aori ay ang pag-iwan niyang bukas ang pinto ng kanyang silid nang salakayin siya ni Kuko, at ang mga larawan at labi ni Akari ay nakalantad. Pakiramdam niya ay maaaring may isang taong many okis na magtatangkang nakawin ang mga ito. Ngunit naisip ni Kuko na isa lamang itong dahilan para tumakas. Sinabi sa kanya ni Aori na hindi siya tatakas, dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay ang paghihiganti para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, oras na para sa kanyang huling pagsusulit at lahat ng tao mula sa paaralan ay nagtipon upang panoorin ito. Ang mga guro na galit kay Aori dahil sa kanyang mga kakayahan ay siguradong mabibigo siya at itatapon nila siya, at sinimulan nila ang pagsusulit na may mapang asar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na sinimulan ni Aori na talunin ang mga artificial na espiritu gamit ang kanyang espadang apoy. Ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan nito at bumaba sa 30% na baterya kahit na hindi pa niya natatalo ang 30 sa mga espiritu. Nag-cheer ang kanyang mga kaklase na gawin ang kanyang makakaya, ngunit may biglang sumiklab sa loob ni Kuko at sinimulan niyang suran si Aori. Tinawag niya itong isang unggoy na puro daldal at walang palabas. Binalingan siya ng kanyang mga kaklase at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya. Ngunit patuloy pa rin si Kuko sa pag-akit ng isang propesyonal na unggoy na may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Di nagtagal, ang mga taong napupuot kay Aori ay sumali na rin sa uso at sinimulan siyang murahin ng malakas. Sinabihan nila siyang bilisan na at magpakahirap na. Ngunit patuloy na tinatalo ni Aori ang mga artificial na espiritu habang tinitiis ang kanilang pang-iinsulto. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya noong una siyang nagsimulang gumawa ng rage bait content, at ang mga negatibong komentong natanggap niya ay ikinatakot niya ng husto. Naisip niyang sumuko na, ngunit sa tuwing nakikita niyang umuubo ng dugo ang kanyang kapatid, napagtanto niya na wala nang mas nakakatakot pa sa kanya kaysa doon. Handa siyang gawin ang lahat para kumita ng sapat na pera para maipagamot ito. At sa sandaling iyon, sinimulan niyang makita ang kanyang mga haters bilang mga taong tumutulong sa kanya na kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang poot. Ang sandaling iyon ay nakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang emosyon, at nagamit ni Aori ang parehong pakiramdam upang maayos na maipamahagi ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang espadang apoy ay lumiit at naging mas matalas, at nagawa niyang talunin ang 100 practice dummies nang hindi nawala ng malay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nila ito, ngunit napagtanto ni Zaki ang katalinuhan ng plano ni Kuko. Sinadya ni Kuko na ibalik ang mga tao laban kay Aori, hinayaan siyang mapunta sa tamang headspace bilang isang rage baiter, at ganoon niya na-control ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang lalaking may mahabang buhok na pinaka-napupuot kay Aori ay hindi matanggap ang resultang ito, at muling inactivate niya ang makina, na tinawag ang pinakamalakas na bersyon ng mga test dummies. Nagkataon na hindi rin nasiyahan si Aori sa pamamagitan ng paglampas sa mga pagsubok, at inilabas niya ang kanyang ligaw na panig sa pamamagitan ng paggibari ng mga malalakas na espiritu.
Kalaunan ay natalo niya ang 161 na espiritu, at pagkatapos ay naubusan ng lakas ang makina. Nagulat ang lahat dahil si Auri ang nagtala ng pinakamaraming natatalong espiritu sa isang pagsusulit, at pinuri ni Zaki ang kanyang sarili sa pagpapares kay Auri kay Kuko. Kinabukasan, opisyal nang pumasok si Auri sa paaralan, at laking gulat niya nang mapagtanto na kailangan din nilang mag-aral ng mga normal na asignatura. Nang matapos ang klase, sinabihan siya ni Ren na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung sakaling makaramdam siya. At agad siyang nag-selfie. Pumunta roon si Hajime para sa susunod na selfie at niyaya ang blonding si Imo na sumama rin sa kanila. Habang ipinaliwanag ni Imo na nahihiya siya sa camera, nagsimulang magtaka si Auri kung anong mga kakayahan ang mayroon ang bawat isa sa kanila. Sinabi ni Hajime na natutuwa siya na hindi siya pinahirapan, at sinabi niya na lahat ng ito ay salamat kay Kuko. Tumingon siya para pasalamatan ito ng maayos, ngunit nagalit si Kuko matapos makitang nagwawala si Auri kahapon. Inakusahan niya ito na isa pang maniakis na galit na nabubuhay kapag may galit sa kanya. Sinabi ni Auri na hindi naman ganoon, ngunit pagkatapos ay sinabihan silang dalawa ng Gothb*******H na si Yuru na tumahimik. Sabi niya, kahit sinong may kakayahang makasakit ay may masamang personalidad, at kasama na riyan si Kuko. Nasaktan si Kuko na inilagay sila ni Yuru sa parehong kategorya. Sinabihan niya itong bawiin ang lahat, at nagsimula silang magsabihan na mag-asaran. Nang sandaling iyon, dumating si Zaki para sabihin sa kanila na may misyon siyang para sa kanila, at hahayaan niya si Auri na subukan ito. Pagkatapos ay nag-isip siya kung sino ang isasama niya dahil ang exorcism ay tungkol sa pagtutulungan. At nang makita niya sina Kuko at Yuru na nag-aaway pa rin, nagkaroon siya ng ideya na ilagay sila sa iisang koponan. Nang gabing iyon, sina Auri, Kuko, at Yuru ay ipinadala sa misyon sakay ng isang van kung saan sila ay nakarating sa isang camera studio o kung ano paman. Nagtaka sila kung bakit sila naroon, nang biglang may isang lalaking blonde na sumulpot sa kanila kasama ang isang napakagandang sekretarya at nagsimulang mag-usap. Sinabi niya kay Auri na dito sila magsisimulang magtrabaho at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa mga tech hub na ito. Nalito si Auri at tinanong kung sino siya. Doon isiniwalat ng blondie na siya ay walang iba kundi si Zaki mismo na nakabalat kayo. Dahil masyadong kitang-kita ang kanyang damit monghe, magsisimula na sana siyang magpaliwanag sa kanila tungkol sa misyon. Nang biglang may lumapit na grupo ng 3 dalaga kay Zaki at tinawag siyang gwapo at matangkad, medyo nagulat at nabigla si Zaki nang tanungin nila ang kanyang numero at mag-alok na mag-dinner date. Sinubukan ni Zaki na bamulong na isa siyang monghe na sumumpa na sa materyalistikong mga bagay sa mundo. Ang ilang materyalistikong bagay ay hindi kailanman magbabago habang pinagmamasdan niya ang malalaking personalidad ng mga babae at natutunaw habang ang mga babae ay nagawa siyang isama para sa hapunan at ilang cardio mamaya. Naisip ni Auri kung paano ang ilang mga tao ay namamatay sa uhaw habang ang iba ay nalulunod sa isang ilog mula sa Himalayas. Napagtanto ng mainit na sekretarya na nagngangalang Kiko na dumating kasama ni Zaki na kailangan niyang harapin ang lahat ngayon at sinabihan ang mga estudyante na makinig ng mabuti. Sinabi niya na nagsimula silang makarinig ng mga senyales ng mga espiritu mga 1 oras ang nakalipas mula sa gusali ng baboy kung saan isang customer ang malubhang nasugatan. Sinasabi niya na maaaring nakikipag-ugnayan sila sa isang grupo ng mga ghost account dito. Naguluhan si Auri dahil dito at tinanong niya kung ang mga patay na account ba ay nagkukumpulan na parang mga bubuyog o ano, ngunit sinabi sa kanya ni Kuko na ang mga ghost account ay mga digital na nilalang na nangangahulugang kailangan nilang mag-recharge paminsan-minsan kung hindi ay mawawala ang mga ito. Kaya naman ang mga elektronikong tindahan ay hindi maiwasang maging sikat na lugar ng mga paranormal na aktibidad. Bago pa man maproseso ni Auri ang lahat ng impormasyong iyon, nagsalita na si Yuru at galit na muling nagtanong kung bakit siya isinama sa iisang team kasama ang 2 taunang ito, na para bang personal na pag-atake sa kanya. Wala talagang pakialam si Kuko sa mga sinabi niya, ngunit sinubukan ni Auri na ipagtanggol ang sarili at sinabing kakaiba si Kuko, ngunit normal lang naman siya at hindi katulad ni Kuko. Sinabihan siya ni Yuru na tumahimik dahil hindi tumatawa ang mga normal na lalaki kapag nagwawala sila. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono, napagtanto na malapit nang mag-stream ang kanyang paboritong streamer at kung hindi siya magpapadala sa kanya ng maraming super chat,
Makakalimutan niya na naguguluhan si Auri sa kanyang ginagawa dahil dapat mas mahalaga sa kanya ang misyon kaysa sa kanyang streamer. Sinabihan siya ni Yuro na isara ang kanyang kulungan dahil ayaw niya talagang maging exorcist, ngunit pinigilan siya ni Kiko, at sinabihan silang lahat na mag-focus sa misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang misyon ay alisin ang lahat ng espiritu sa loob ng gusali at ipinaalam sa kanila na naalis na nila ang lahat ng mga customer at empleyado kaya hindi iyon dapat maging problema. Bukod pa rito, ayon sa kanilang datos, mga low-level account lamang ang nasa loob ng gusali ngayon, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema sa pakikitungo sa mga ito. Ngunit sinabihan sila na manatiling alerto at mag-ingat sa kanilang likuran sa lahat ng oras. Maya-maya ay pumasok sila sa tindahan, naganap na walang tao. Kakaiba ang pakiramdam ni Auri dahil ngayon lang siya nakakita ng tindahan ng elektroniko na ganito kawalang tao. Ngunit sinabihan siya ni Yuro na sumunod dahil gusto na niyang tapusin ang kalokohang ito sa lalong madaling panahon at umuwi. Medyo nataranta at kinakabahan si Auri, kaya sinabihan niya si Yuro na maging mas maingat at hindi gaanong walang pakialam. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang multo ang lumitaw sa likuran ni Yuro at sinubukang hawakan siya. Nabara ang boses ni Auri sa kanyang lalamunan dahil sa takot. Ngunit hindi man lang nagpatinag si Yuro at madaling iniwasan ang atake bago kinuha ang kanyang telepono at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan na nagpabago sa kanyang kamay sa isang kakaiba at nakakatakot na baril. Agad niya itong ginamit para barilin ang isang malagkit na bagay sa espiritu na siyang nakasabit sa malagkit na substansya at naipit sa lugar. Humanga si Auri nang makita ang kakaibang kakayahan nito. Ngunit sinabihan siya ni Kiko na huwag masyadong lumapit sa kanya dahil isa itong certified stalker. Inaangkin niya na fangirl siya ng isang K-pop band group at may parasocial relationship sa isa sa mga miyembro. Inaangkin niya na sinusundan siya nito sa bawat lugar, nililike lahat ng larawan niya, ini-zoom in ang mga ito para mahanap ang bawat maliliit na detalye na nagbibigay sa kanya ng ideya kung nasaan ang taong iyon at tiningnan pa niya ang mga refleksyon sa mata nito para siguraduhing walang babae sa paligid niya. Marami rin siyang ginawang account para malampasan ang mga ID band na lagi niyang kinukuha dahil sa pagiging creepy. Sinabihan siya ni Kiko na huwag masyadong makipagkaibigan sa kanya dahil isa itong delusional at sobrang clingy na bagay. Narinig ni Yuro ang lahat ng ito at sinabihan sila na huwag tawaging K-pop member lang ang lalaking mahal niya. Inaangkin niya na Kiryu ang pangalan nito at hindi siya isang stalker sa isang parasocial relationship. Ang kanyang pag-ibig ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig na mayroon at walang sinuman ang maaaring maghiwalay sa kanila. Kasabay nito, ang espiritong kanyang nabihag ay sumabog at ang gu ay bumalik sa kanya. Sinasabi ni Kiko na halimbawa nito. Si Yuro ay isang weirdo at ang mga kakayahan at kasanayan ng isang exorcist ay lubos na nakasalalay sa kung paano nila ginagamit ang kanilang telepono. Bigla niyang napagtanto na ang dahilan kung bakit siya may mga kakayahan sa apoy ay dahil isa siyang rage painter na ginagamit ang halos lahat ng kanyang oras at telepono para magalit ang mga tao sa kanya. Bago pa niya lubos na maintindihan ang konsepto, lumingon si Yuro sa kanya at binaril ang kanyang gu. Nagulat siya at hindi makagalaw, ngunit lumabas na may espiritu sa likuran niya na pinahinto ni Yuro. At nang walang isang salita, tumalon din si Kiko gamit ang kanyang martilyo, sinira ang multo na iyon at pagkatapos ay tumayo sila ng magkatalikod, handang harapin ang mga multo. Nagulat si Auri dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay parehong nag-aagawan sina Kiko at Yuro, ngunit bigla silang kumilos ng may sinerhiya na tila sila ay matalik na magkaibigan. Nang makita niya silang nilipol ang isang grupo ng mga multo, napagtanto niya na ilang libong beses nang ginawa ng dalawang ito ang parehong bagay. At matapos ang mahabang panahon ng pagtutulungan bilang isang koponan, hindi na nila kailangang isipin ang mga galaw o posisyon ng isa't isa. Doon niya napagtanto kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan sa propsyong ito. Bigla, isang multo ang lumitaw sa likuran nina Yuro at Kukuso nang walang pag-aalinlangan. Pumasok si Auri sa pagitan nila, hindi sila naabutan ng ilang pulgada at hinawakan ng kanyang apoy, agad na sinira ang espiritu. Tumingon siya sa kanila nang nakangiti, sinasabing alam niya kung ano ang pagtutulungan. Pero sa halip na purihin, sinabihan nila siyang maging mas maingat dahil madali niya sana silang mapatay gamit ang kanyang kakayahan.
Habang nagtatalo sila tungkol doon, tila may ilang magnanakaw na pumasok sa tindahan at mabilis na ninanakaw ang lahat ng kanilang makakaya, iniisip na malaki na ang kanilang napala dahil wala ni isang kaluluwa sa tindahan ngayon. Ngunit habang abala sila sa paglalagay ng lahat ng kanilang makakaya sa isang bag, ang isa sa mga kalbong magnanakaw ay nahuli ng isang multo at nang tumangala ang isa pang magnanakaw, natakot siya nang makita ang isang higanteng multo na may hawak na kalbong magnanakaw sa kanyang mahahabang kuko. Sa kabilang bahagi ng tindahan, nagreklamo si Euro na hindi niya kailanman ginusto na maging isang exorcist, dahil isa siyang manliligaw at hindi isang mandirigma, ngunit wala siyang pagpipilian, dahil ito lang ang bagay na mahusay siya. Bukod dito, kailangan din niya ng pera para suportahan ang kanyang kakaibang dedikasyon sa pagpapadala ng maraming super chat sa kanyang paboritong streamer, na nag-iiwan sa kanya ng wala ng pagpipilian kundi ang gawin ang mga mapanganib na trabahong ito gaano man sila kahirap. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang gugan para pigilan at gapyusan ang bawat multo na humaharang sa kanya, habang ginagamit ni Kuko ang kanyang martilyo para puksin sila isa-isa, habang sinisigawan niya si Auri na tumigil sa pag-iyakan at magsimulang magtrabaho. Muling nagalit si Euro kay Kuko, sinasabing hindi siya tugma sa kahit sinong attack-type exorcist at sa kanila ay lalong nakakainis para sa kanya si Kuko. Kahit na nagtatalo sila, hindi sila pamaalya at madali nilang napatay ang isa pang multo. Doon lumingon si Euro kay Auri, at sinabi sa kanya na kahit na si Kuko ay isang basura, ang kanyang mga kakayahan ay napakahusay bilang isang attack-type exorcist, na nangangahulugang hindi na nila kailangan ng iba pa sa klase, lalo na ang isang blue flame na may hawak na isa. Di nagtagal ay nakarating sila sa huling palapag ng gusali kung saan agad nilang natagpuan ang dalawang magnanakaw na patay, na nakabigti sa kisame. Nagulat si Auri, ngunit agad na nakita ni Euro ang espiritu at inatake siya gamit ang kanyang gu habang tinakbo ito ni Kuko at hinampas ito ng kanyang martilyo. Taking gulat nila nang hindi man lang nakagat ang espiritu at lumingon bago sila sinabihang mang-asar dahil nagdedekorasyon lang siya ng manika. Agad na napagtanto ni Kuko na may mali, at hindi ito isang normal na espiritu. Napagtanto niya na mga mababang antas lamang ng espiritu ang inaasahan nila at hindi pa sila handa para sa isang espiritu na ganito kataas, kaya sinabihan niya si Euro na umatras, sinasabing kailangan na nilang umalis kaagad, ngunit tumanggi si Euro. Iniisip na nabihag na niya ang espiritu, kaya sandali na lang bago nila ito mapalayas. Ngunit lubos niyang minamaliit ang lakas ng kalaban, dahil madaling nabasag ng espiritu ang dumi at nagawang agawin si Euro mula sa lupa at inilapit siya sa mukha nito, sinasabing gagawin din niyang maganda si Euro. Agad itong sinugod ni Kuko gamit ang kanyang martilyo at hinampas ang espiritu ng buong lakas, ngunit agad na gumaling ang espiritu at agad na hinampas si Kuko palayo. Nang mawala ang alikabok, natagpuan ni Auri si Kuko na nakahiga sa isang teddy bear. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at kung bakit napakalakas ng multong ito. Sinabi sa kanya ni Kuko na ang ilan sa mga ghost account ay maaaring may mga espesyal na kakayahan na kilala bilang mga sumpa. Ang ghost account na ito ay tila isang sumpa, na hindi kabilang sa kategorya ng isang low-level na espiritu. Sinasabi niya na ang espiritong ito ay tiyak na isang mid o high level na ghost account, at kadalasan ay bubuo sila ng isang espesyal na koponan at bubuo ng plano bago ipadala ang koponan upang tapusin ang account. Ngunit sa ngayon ay wala na silang magawa, at kung magpapatuloy ito ng ganito, malapit na silang mamatay lahat. Ibinaling ni Auri ang kanyang tingin sa nagpupumiglas na si Euro na nabali ang braso nito na parang isang sanga, at ang kanyang mga sigaw ay namatay nang ihampas siya ng multo sa lupa, na nagpatambas sa kanya. Sinabihan ni Kuko si Auri na tumakbo dahil magiging distraction lamang siya sa puntong ito. Sinimulan ng multo na pisilin ang ulo ni Euro kaya ginamit ni Kuko ang kanyang hammer attack upang subukang pigilan ito, ngunit ang kanyang regeneration power ay masyadong mataas at hindi ito nakakaapekto sa kanya. Nang sandaling iyon, inihagis ni Auri ang isang teddy bear na natatakpan ng apoy ng demonyo at tinamaan ng multo sa braso, dahilan upang mabitawan niya si Euro. Nahuli siya ni Kuko at agad silang tumakbo palayo. Mabilis silang nagtago sa mas mababang palapag nang may mapansin si Kuko at hinawakan ang braso ni Auri, na nagliliyab pa rin dahil sa apoy ng demonyo. Kinilabutan si Auri nang makita niya ang ginagawa nito sa mga buhay na tao, ngunit walang nangyari kay Kuko. Inaangkin niya na kung tama ang kanyang teorya,
Ang mga epekto ng apoy ng demonyo ay nabaligtad dahil isang tao ang gumagamit nito. Dahil hindi ito nakakapinsala sa mga tao habang nakamamatay naman sa mga demonyo, itinuro niya ang higanteng multo na ang kamay ay hindi pa rin gumagaling mula sa atake ni Auri. Bumuo sila ng isang plano kung saan aatakehin ni Auri ang multo mula sa likuran, na nagdulot ng bukas na sugat na hindi na muling nabuhay, at sinundan ito ni Kuko sa pamamagitan ng pagpalo ng kanyang martilyo dito, na nagdulot ng napakaraming pinsala. Sa galit, ang multo ay naging isang Beyblade, at inihagis si Auri sa pader. Hindi nagtagal ay na-corner sila ng multo, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Auri ng adrenaline na namumuo sa kanya, at nagsimula siyang ma-excite para sa laban. Naghagis siya ng isa pang nagliliyab na teddy bear sa multo, ngunit umiwas ito at nahuli si Auri sa kanyang posisyon. Napatay na sana niya ito noon, at doon kung hindi dahil kay Yuru na bumangon at binaril ang kanyang gu sa multo, galit na nagsimula na ang kanyang stream. Sinabihan niya ang iba na tapusin ito agad, dahil mayroon siyang streak ng pagiging unang super chat ni Kiria. Agad na nagsimulang kumilos sina Auri at Kuko, at binasag ng malakas ang ghost account na sumusubok na kumawala sa goma. Ngunit saka lang nakatanggap si Kiria ng isang super chat mula sa ibang babae. Ikinainis ito ni Yuru, at humigpit ang kanyang kapit sa katawan ng ghost. Mabilis nilang sinimulang atakehin ang espiritu mula sa lahat ng anggulo at sa wakas ay tumama ng isang nakamamatay na suntok, na tuluyang ginamit ang espiritu. Gumaan ang kanilang pakiramdam dahil wala pa ni isa sa kanila ang nakatalo sa isang mid-rank na espiritu noon, at sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik at iulat ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang paalis sila, biglang may naramdaman si Auri sa likuran niya. Ngunit bago pa man siya makalingon, parehong umiyak sina Yuru at Kuko ng may dugo at bumagsak sa sahig ng hindi gumagalaw habang mula sa isa sa mga TV set na malapit ay lumitaw ang Spirit of the Sad Boy account, handang makipaglaban sa isa pang Demon Flame user.